26 na kabanata. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na. Ang anak ng tao ay pagtataksilan upang maipapako sa krus. ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pare na si Caifás. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, Huwag sa kapistahan, magkamakagulo ang mga tao. nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Habang siya'y kumakain, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit inaksaya ang pabango? Tanong nila, Naipagbili sana iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. alam ito ni Jesus kaya't sinabi niya, Bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon. Hindi pa may binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, mababanggit ang ginawa niyang ito at lagi siyang maaalala. si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari ng mga Hudyo. Ano pong ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya, Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus. Inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabingang iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12 alagad. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo. nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya. Hindi ako yon. Di po ba, Panginoon? Sumagot siya, Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ay siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit kabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din. Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus. Ikaw na ang nagsabi. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Uminom kayong lahat nito, Sabi niya, sapagkat ito ang aking dugo. At sa pamamagitan nito ay gumagawa ng kasunduan ng Diyos sa tao sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. at pagkaawit ng isang himno, sila'y nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila,
Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Nagsalita si Pedro. Kahit na po iwanan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwanan. Tandaan, Tugon ni Jesus. sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, Dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. ngunit isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, Ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang 3 alagad at muli siyang nanalangin at yun din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras ng anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bumangon kayo at tayo na. Narito na ang magtataksil sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Sugo sila ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, Kung sino ang halikan ko, siya ang dakpin ninyo. Nilapitan agad niya si Jesus at binati. Magandang gabi po, Guro. Sa kahinagkan, sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. at siya'y nilapitan nila at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at natagpas ang tenga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ibalik mo yung tabak sa lalagyan. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng libu-libong mga anghel? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Binalingan niya ang mga tao at sinabi, Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ay nauupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Doon nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari,
Pumasok din siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Ibig niyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pari ng mga Hudyo at iba pang kabilang sa Sanhedrin ay naghahanap ng sinungaling na saksi laban kay Jesus upang ito'y maipapatay. Kahit na maraming humarap at sumaksi ng kasinungalingan tungkol sa kanya, wala silang matagpo ang makakapagpatutuong si Jesus ay dapat mamatay. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, Sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw. Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, Wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa'yo? ngunit hindi umimik si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, Iniutos ko sa'yo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesyas na anak ng Diyos. sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko pa sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapap. Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pari ang sariling damit at sumigaw, Ginabastangan niya ang Diyos! Hindi na natin kailangan ng magsaksi! Narinig ninyo ang kanyang paglabastangan sa Diyos! Ano ang pasya ninyo? Sumagot sila, Dapat siyang mamatay! at dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya. Hoy! Kristo! Hulaan mo nga kung sinong sumampal sa'yo! Samantala, si Pedro'y nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, Kasamahan ka rin ni Jesus sa taga-Galilea, hindi ba? ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, Ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. muling nagkaila si Pedro. Isinusumpa ko. Hindi ko nakikilala ang taong yun. Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, Isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa iyong punto. Mamatay man ako. Talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. sagot ni Pedro. At siyang pagtilaok ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. 26 na kabanata. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na. Ang anak ng tao ay pagtataksilan upang maipapako sa krus. Ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pare na si Caifás. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, Huwag sa kapistahan. Magka makagulo ang mga tao. nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Habang siya'y kumakain, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit inaksayang pabango? Tanong nila, Naipagbili sana iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. alam ito ni Jesus kaya't sinabi niya, Bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon. Hindi pa may binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, mababanggit ang ginawa niyang ito at lagi siyang maaalala. si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari ng mga Hudyo. Ano pong ibibigay niyo sa akin?
kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong. Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya. Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus. Inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabingang iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12 alagad. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo. nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya. Hindi ako yun. Di po ba, Panginoon? Sumagot siya. Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ay siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Yan. Yan. Good morning na naman. At ito naman ay maulang araw na naman sa atin. And thank God it's Friday. Friday na. Yes na. Nakaraos tayo naman sa linggo na may paggabay at pagpapala ng Panginoon. So, good morning sa ating mga kabers dyan. At good morning sa aking mga kasama ngayon. Ayan, si Kuya R and then si Kuya Smith. Isa pong magandang umaga sa inyo pong lahat. Salamat po sa patuloy na nanonood ng ating pong channel. Yeah, good. At shoutout po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa amin. Nawa pagpalain po kayo ng Panginoon. At good morning na rin po sa araw na ito. At good morning po Kuya Smith. Salamat po nakasama ka namin ngayon. Mukhang maganda po ang gising ninyo. Yan, good morning. Once again, good morning po sa ating lahat. So, ngayon, ako yan, nandito muli, ng ilang araw ko, hindi pa ako nakasama. Dahil sa, may Hindi namin siya sinama talaga. may pinuntahan ako. So, yun, ngayon, muli na ako kasama nila. Kaya, maraming salamat niyo at sama-sama ulit tayo. Ngayong umaga. Maraming salamat niyo. Sa inyo. Sa inyo. Ayun. Salamat tayo sa inyo. Sinushortcut ni Kuya Diba? Kaya samahan niyo po kami. Ngayong umaga mga kapatid. Ngayon, ayun po, tayo ay tuloy-tuloy pa rin sa ating Coffee and Grind. Yes. Matthew chapter 36 na tayo. At syempre, pasalamatan muna natin yung mga, una si Lord, salamat si Lord sa panibagong araw at yung ating mabuting balita. Mabuting balita. Biblia. Yeah. At ang pasalamatan. Thank you sa mga patuloy na sumusuporta. Yung subscribers natin, yan, 51 pa rin. Baka naman madagdagan, di ba? Sana naman. So, anyway, sa lahat po ay binabati namin sa aking family, sa aking wife, at sa yung mga kapamilya natin dyan. Sa Taytay Church of Christ. Yan, baka may gusto kayo batiin. Binabati ko po ang mga mag-birthday po ngayon. Ano ba may birthday mo? Sino po ba? August. Wala na yung... Sino po ba kilala mo month of August? Wala pa. Wala July pa lang. Ayun po. Binabati ko pa rin po kayo in advance. Sige, pagbigay natin. Ayun po. Okay. Si Kuya Smith, baka may babatiin ka. Pa rin yung mga ano ko, pinabati ko pa rin yung mga Pamilya mo. kapamilya. Ayan, sana supportahan niyo kami dito sa gagawin namin ngayong umaga. Iyon. At tayo po, tuloy-tuloy po tayo sa ating po mga pinag-uusapan. Nasa chapter 26 na po tayo. Kung mababalikan po natin ang chapter 25. Kapag-usapan po natin doon patungkol sa... Ano po ba ang napag-usapan natin sa chapter 25 kahapon? Ganda. Brother Smith, mukhang maganda po yung napag-usapan natin kahapon. Ganda na pag-usapan natin kahapon.
Yes po, mukhang maganda po talaga. Hindi, ano yan. Continuation to 26. Mas maganda to 26. Yes. So, let's move on. Let's move on. Anyway, yung servant. Yung servant ka. Yes. Yung tatlo, yung pinagkatiwalaan ng Lord. At yung 10 babae. Yung 5 hindi po nakapasok. Okay, yung ano yun? Mangmang, no? 10 virgins. 10% ng virgin. Yung mga dalaga. May dalaga. 10 dalaga. At dito po sa chapter 26, marami po tayong makukuhang aral at katuruan sa ating Panginoon. Kung babasahin po natin, napakahaba po niya. Huwag po sana kayong tapusin. Oo, yes. Dahil matatapos yan. Dahil marami po kayong makukuha rito. At ayun po sa ating pong gagawin, siguro po mas maganda kung simulan po natin na magandang panalangin sa umagang ito. Ganda mo. Yes po, samahan niyo po kami sa panalangin sa umagang ito. Sige po, tayo po ay manalangin. O Panginoon Diyos, namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pinagkaloob niyo sa araw na ito. Mga Panginoon, patuloy niyong ingatan at gabayan ang bawat isa sa umagang ito. Gayon din, dalangin namin sa mga taong papunta pa lamang po ng work ay magsilbing gabay sa kanila. At gayon din sa mga magpapahinga pa lamang po, mga Panginoon, bigyan po sila ng sapat na kapahingahan upang makarecover at magkaroon ng panibagong lakas. Maraming salamat po. Bumuli, mga Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-bless at magpala sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin at nagpupulit at papasalamat sa aming Panginoong Jesus. Amen. Tuloy na po tayo sa ating Revelation tayo. chapter 26. Energy. Wala po kasi yung energy eh. Wala kang energy. Coffee. Coffee. Welcome. Friday na eh. Siguro nakubos yung lakas natin ng ano. Monday to Monday to Thursday. bagay. Naulan pa. Sige, fire. Ano tayo ngayon? Revelation from the Word of God sa Matthew chapter 26. Sige po. Sino po ba ang... Sino muna? Sino po ba ang O siyempre, yung muna na. Sunahan na. Yung muna na. So, ngayon mga kapatid. Ayun. Yun. Sige. Napakaganda po sa Matthew chapter 26, no? Na talagang marami tayong pupulot ng magandang aral dito mga kapatid, no? O mga kaibigan. So nakita ko sa Matthew 26, chapter 1 verse 2, talagang napakaganda na pinapakita ng ating Panginoon, no? Na doon. So, may isa lang ako na hindi pagiging hindi siya naging matapat sa ating Panginoon. Sino yon mga kapatid? Sino po? Si Lazaro, no? Sila. Sila po. Sa iba na? Saan po ba yun? Si Judas po. Si Judas. Yes. Sorry, Judas pala. Akala ko na iba na eh. Saan chapter? Sige, si Judas, yung hindi Hindi siya naging matapat. Bakit? Kasi nasilaw siya sa isang salapi. Oh, yes. Isang points. Palit si Lord. No. 30 silver. Kaya yun ang dahilan. Kaya doon nagsimula bakit nahuli ang ating Panginoon. So, yun yung mga betrayal tawag. Yung pagtataksil. Yan, yun, no? Oo, maraming taksil. Kaya marami pa mga kapatid, no? Sa ating isang susunod natin na share. Ayun, so yun. Nakalungkot kasi minsan parang tumatalikod tayo sa Lord. No? So yung mga bagay na dapat na-enjoy natin sa Panginoon, sumusunod natin, pero naipagpapalit natin sa Lord. Kasi yun ang yun ang pagkakasi. Yun yung pinagpalit mo ang Panginoon sa gusto mo. Actually, merong mga pinag-aralan tungkol sa kay Judas. Kung bakit ginawa ni Judas yun. Ang ni Judas ay sabi ng mga eskola, hindi dahil sa kailangan niya ng pera, kundi gusto ni Judas na maibalik sa dating power yung Israel. Gawa ng, kasi pag na-fulfill yun, si Jesus Christ mag-ahari.
ang expected ng mga ng mga Hudyo, yung paghahari ng Mesaya, katulad ng paghahari ni David. Ayaw nangyari. Oo, yun yung doon. And then, syempre, may kalakot na pera. Kasi, kung mukhang pera si Judas, edi tinampang niya na yung pera talaga. Sinoli niya yun. Dahil sa sobrang guiltiness. Yes. So, kasi pag nag-uudas kay Lord, naging guilty. Yeah, yes. Mahirap ang hindi yung pakamatay. Ano yan? Yung mga nag-uudas na, nagbibigti ng usa. So, kaya po, huwag tayong maging udas. Huwag tayong maging, huwag tayong tumalikod sa Lord. Yan lang yung pinakamababaw na magagamit natin. Kasi mahirap naman kung magtataksil tayo sa Panginoon. Ayaw naman tanggapin ng Diyos. Diba? Pero in other way, ay nagtataksil din tayo kapag tumalikod tayo sa Panginoon. Yun din na tayo sumunod. Pinagpalit na natin ng Lord sa mga bagay. So, okay? So, Kuya, ikaw. Yes po, napakaganda po niya. Oo nga po. Yung... Hindi, maganda meaning ng Judas Maganda yung name na Jude. Yes, maganda po. Research ko nga. Sige, Kuya. Yung sa akin po, hindi ko na rin po ibahin kasi nandun rin po yung sa akin eh. Yung... Pares lang rin yung Judas yata ni Smith. Opo, pares po kami ng Revelation. Revelation. Pero yung sa akin po doon, ano po yung pinagmulan? Bakit po yung nagawa niya? Or kasi dahil po sa mga Pariseyo, dahil yung mga Pariseyo po kasi, naiinggit po kasi yan eh. Naiinggit po yan sa Lord. Saka, yung galit na rin. Naiinis sila bakit si Lord nakagawa ng mga himala. Tapos, ang mga Pariseyo, dalubhasa sa yung mga Pariseyo, mga dalubhasa sa kautusan, hindi magawa yung mga ginagawa ng Lord. Kaya ngayon, nag-isip sila ng paraan. At ito na nga, si Judas nga ginamit po. Si Judas, maganda po yung pangalaman. Maganda yung meaning. Actually, maganda yung meaning. Ang meaning ng Jude ay praise. Yung pinupuri. Wow. Yun ang meaning ng Jude. So, maganda yung meaning ng name. Hindi lang maganda yung story. Yes. Pangalan lang. Hindi lang maganda yung naging ganap niya. O ginawa niya. Actually, lahat naman yan eh. Kahit naman masama yung tingin natin kay Judas. Pero, at the end, talaga mangyayari sa Lord yan. Mangyayari sa Lord yan. At yun lang, paalaala sa atin, sa ngayon, kasi tapos na yung sa Panginoon. Yes. So, huwag na tayo mag-Judas ngayon. Yes. So, yun po. Kaya sa mga Judas, praise nakalagay. So, gawin natin tama yung meaning ng pagiging Jude. Hindi pa lang yung pangalan. Tapos ginagawa ko tama. Tapos gawin mo ang hirap ng tawag. Judas! Wala na din. Parang hirap nun Okay. So, sa'yo. Ayun po. Yes po. Pero ang nakita ko, kung reflection ko na lang rin po dyan, yung pwede kang makisama sa kanila, pero huwag kang makikisama Yes. sa kanilang mga ginagawa. Practical na yan. Lesson yan. Yes po. Pwede kang mag-join, pwede kang magbilong sa kanila, pero huwag mong gagawin, or huwag kang magpapadala sa mga ginagawa nila. Para hindi ka malayo sa piling ng Panginoon. Yan. So, lapit lang kayo. At minsan, kung napagpalit natin si Lord, masyado tayo naging napala. So, may pagkakataon tayong bumalik. Huwag kang magbigti. Yes, po. Kasi yung iba na, dahil sa... Stress. Dahil sa stress or dahil sa guiltiness, ayaw na bumalik sa Lord. Ayaw ko. Nahihiya na ako sa church, nahihiya na ako ng pastor, nahihiya na ako sa mga kapatiran. Pero, ang dyan, o dahil sa masama ako, nahihiya ako lumapit sa Panginoon. Hindi, kapatid. Yun po yan, talagang binibigyan ka ng pagkakataon. Yung kay Judas, tapos na. Yes. Huwag na lang natin buhayin. Tayo. Halimbawa lang, example lang ngayon. Kasi dalawa yan eh. Hindi lang naman si Judas yung nag-trader sa Lord. Yes, pati po si Peter. Si Peter din eh. Tatlong beses pa nga po kay Peter. Ang matindi, kay Pedro, 3. Yeah. Tatlong lang. Kay Judas, 1 lang. Tama? At ang malapit nito, si Peter, na-restore. Na-restore, bumalik. Bumalik siya eh. Tama. Si Judas, nag-victim. Hindi. So, yun yung dalawang nagpapakita sa atin ng picture na maaaring tayo may pagkakataon na tumalikod sa Lord.
mas mapili natin yung ating karir, mas mapili natin yung ating mga gusto. Pero, like Peter, ay pwede tayo bumalik. Yan, yan. Ano? So, yeah, ganda ng hudas nyo ngayon. Yes, Hudas na hudas kayong dalawa ngayon. So, praise! Yeah. Praise! So, sa akin naman, ang may idaragdag ko dyan, actually, yung prayer ng Lord. Dun sa Gethsemane, na talagang ang Lord, dahil sa kanyang panalangin, kasi habit na niya ang pananalangin talaga. Oo, pinapakita ko. Yung kanyang prayer life, yung kanyang solitary, Ginagawa niya yun. yung kanyang pag-iisa, talaga pumupunta siya sa isang lugar para kausapin yung Lord. At yung talagang sabi ng Panginoon dito na talagang sa sobrang lungkot kasi alam niya mangyayari. Sobrang lungkot, tapos yung kanyang kanyang pawis ay parang tumulo, parang dugo. So, tapos imagine, itong mga pagkakataon nito na nung darating na yung mga betrayer, alam na ni Lord alam na niya mangyayari. At ang kagandahan nun ay sa Lord hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagreklamo. Sabi ko na nga ba, Judas alam ko na, sinabi ko na sa'yo. Di ba? walang ganun si Lord. Kundi, alam niyo, ang pinakita doon ng Panginoon, alam niyo yung mangyayari kasi He is God. So, alam niyo yung mangyayari, yung revelation, pero hindi niya, ang tawag dito, hindi niya sinisi ang mga tao, kundi ginawa niya yun dahil mahal niya tayo. Yes. Nalala mo yun na past na, na yung tinagal ng tayo na. Yun, yung hinuli. Tapos si Pedro tinaga yung kahina. Ni Malcolm, yung isang soldier. Tapos pinagaling nila. Kaya napaka doon pa lang. Talagang si Pedro, talagang tagpastay ngayon. Marahas yan si Pedro. Kaya lagi ka lagi tahanap ni Lord. Yes. Pero at the end of the day, siyempre nabago naman sila. Kaya po, sa atin, hindi huli ang lahat. Maaaring nakikita mo na parang ang layo mo sa Lord. Na hindi pa huli bumalik. Yes. Hindi pa huli na itama yung mga maling ating ginagawa. At nandiyan yung pagsisisi. Nandiyan, ino-offer ng Lord yan. Yun yung biyaya. Ayan. Sa atin, pinag-uusapan natin ito kasi nangyari ito. This was written para mas maunawaan natin ano yung lesson sa buhay. Saka ano yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Diba? Paano nyo nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos? Siyempre, yung pagmamahal ng Diyos, kahit gaano tayo kasama, pinagkapalit na tayo. Hindi natin doon ko naramdaman yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Saka walang pinipili sila. Walang pinipili, kahit gaano ka pa, kahit martir yung kasalanan mo, basta magsisi ka lang. Gano'n ka pangit, sabi ko. Di martir. Gano'n ka pangit. Kung gaano ka martir yung kasalanan mo, Ayun. papatawarin ka pa rin. Sunod ka rin ng konti. Kung magsisi ka lang. Ang nais ng Diyos, magsisi ka lang sa ginagawa mo. Ayan. Pala ako, kahit gaano ka pa. Kahit sino ka pa. So, talagang welcome ka sa Lord. Basta itama lang natin ang ating mga pagkakamali. Sa akin naman, Lord, hindi dahil sa gagawa na lang ako ng mabuti. No, hindi. Kundi, babalik ako sa Panginoon. Maaaring you've been a traitor sa Lord, naging traitor tayo sa Panginoon, pero meron tayong chance na bumalik. Alin na mas maraming kasalanan, si Judas o si Pedro. Kaya ko po. Isiyan mo si Judas kasi yun yung nagpakamagay. Pero ang ganda dito, saka walang sinisi sila. Ay, Wala silang sinisi na throughout the Bible. So, walang sinisi. Yung fulfillment kasi ang nangyari. Yung fulfillment. So, may take ng part si Judas sa history, pero hindi siya hero. Sinasabihan na siya ng Panginoon, pero yun pa rin yung puso niya. Kung baka kinili, matigas ang puso. Yun ang ano niya. So, hindi naman natin siya masisisi. And, kung baka yung sinabi ni Jesus Christ, warning mo yan. dami. Kasi ilang beses na niya sinasabi. Kung sino sasawsaw sa yun yung magkakredit sa akin. Ilang beses na nagsarsado. Ilang beses na nagsarsado, pero nagkakredit pa rin. Ang sakit na, no? Mahirap na.
pag meron kang taong pinagkatiwalaan, tapos parang nabetray ka, mahirap yun. Mahirap talaga. Masakit yan. Tapos yun yung pinakamalungkot. Imagine kung gaano lungkot yung pinagdaanan na doon. So, kasama mo everyday si Judas, di ba, for 3 years. Oo, kasama-kasama. So, si Pedro kasama na rin for 3 years. Di ba? So, talagang malungkot, kaya po kami tahimik nila. Kilala nila isa sa... Nalulungkot kami. Oo. Pinasaya lang kami ni Smith kahit na. Kasi pabalik, kailangan So, anyway, tingnan naman natin yung positibo. Yun, ayun po, maganda po yan. At dito sa mga talataang ito, dito yung makikita na positive. Ang Lord pinahirapan na. Na nagdusa na ang Panginoon. Kasi 26 and chapter 27, doon na yung mabigat. Kung makikita natin ang bigat sa atin, bakit nila ginawa yan? Diba? Yung chapter na yan. Ano po yun eh? Ginawa ng Lord yun para ipadama sa atin, paranas yung pagmamahal niya. Na namatay si Lord para sa iyo at mababaliwala yan. Kung mababaliwalain mo rin yung invitation mo na lumapit ka. Tama? At sumunod sa Panginoon. So, yun. Siguro ngayon, at dahil sa mga Judas kayong dalawa, so... Ay, hindi, tinatama naman namin pagka. Tama na. Praise lang, praise. Praise naman. Okay. So, anong application natin today? Yan, application ko talaga sana mga kapatid mo, dapat tayo na kung ano mang ginagawa natin sa ngayon, dapat tuloy tayo dahil na sa pagpili sa Panginoon. Marunong tayo matakot. Kasi ating Panginoon hindi siya madamit sa pag-ibig. Binigyan tayo ng chance sa araw-araw ng pumuhay. Dapat gawin na natin. Huwag natin na ipagbukas pa, next pa, gawin na natin, mga kapatid. Kasi yung mga bagay na narin sa mundo, talagang yan ang baka ipapahamak. Kapag nagpatuloy tayo sa ating Panginoon, ay dapat tayo magkaroon ng kaligtasan, magkaroon tayo ng mahalang bawat sa ating mga kapatid. Kaya, God, continue us, no? Patuloy tayo sa lahat ng bagay. Yan, mga kapatid, iwasan natin mga bagay na hingitan, lalo naman nasisilaw sa mga pera, kasi isa sa mga bagay na doon na tayo na mapapansin yung tawad-away, yung traidoran, yung mga post ng kaya yung bakit nagkakaroon ng betrayal. Yan, hirap yun. Pagiging makasarili. Tama. Kaya ngayong umaga, huwag kang maghudas. Sa isang bagay. So, do not exchange sa luwan. Kasi share everything. So, Kuya Art. Yun po. Yung sa akin po, ang application ko lang po dyan ay hindi ko ipagpapalit si Lord sa kahit anong bagay. Lapit ka doon. Ang pagpayat mo sa camera. Hindi ko po ipagpapalit si Lord sa kahit anong offer dito sa mundo. Ayun po yung isang application ko dyan. Kahit na bigyan ka halimbawa ng 2 million. 2 million? Ay, si Lord pa rin. 3 million. Pataasan po ba yan? Ay, kahit pa po... So, gawin mo ng 5 para may likes. So, sa akin naman po, dahil sa Lord, buhay niya everyday. Siyempre, it reminds us to pray everyday. To pray. Make your prayer a lifestyle. So, kailangan niya sa atin kung gaano ka-importante yan. Kasi, alam mo na, hindi mo hawak yung... Sa atin, sa ating mga tao, we're not Jesus. Hindi tayo ang Panginoon. So, hindi natin alam kung ano yung bukas. Si Lord alam niya kung ano mangyayari sa atin bukas. Diba? And then, ano mangyayari sa atin. That's why, sa atin, we need to pray every day. Lalo na sa panahon ngayon, no? May variant na naman na bago, Delta. Medyo dumadami na. So, kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Ano? At talagang tayo, social distance. Quarantine naman yung ubus. So, ayun po. Yun ang natin ngayong umaga. Nawa ay nabigyan namin kayo. Inspirasyon. Yes po. Parang malungkot si Kuya pagkasama si Smith. Magkagalit ba kayo? Ay, hindi po. Hindi naman. Masaya. Kaya.
Parang si Smith lang masaya. Hindi, masaya po ako. Nalungkot lang po ako sa revelation for today. Yeah. Baka may ano ito pinagdaan sa revelation kayo kasi. Basta wag kang magbibigti. Okay, hindi po ako. Sawa mo na try doon si Smith. Magkanak mo dahil. Mahirap pala So anyway, ayan po ngayong umaga ay sana mabigyan din ng pagkakataon na makapanood ng ganito at syempre yung ating oras ay umaga natin in-air. Tama? Tapos pwede nyo naman yung balik-balikan yung ating mga videos throughout the week. So kung paano po kami magkulitan, kung paano kami bigay ng inspiration sa inyo at feel free na kayo rin po ay mag-comment. Yan, ang amin kung babasahin yan at kung meron po kayong katanungan, sasagutin natin yan sa tulong. Sa baba lang, sa baba lang. Lagyan lang sa baba ng lamesa, hindi sa comment box po. Yes. Ayan, kami po muli ang inyo po nakakasama na nagsasabi, be encouraged, be inspired, And be an agent of change today. Yeah. good morning!